mali ang ginagawa mong pang-a-attract ng babae. Hindi mo kailangan ng game dahil players lang ang makukuha mo dyan. Ang kailangan mo ay alignment because alignment attracts the right people. Ngunit linawin ko lang, hindi kita tuturuan dito na mang-attract. Tuturuan kita dito na maging magnet. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ba ang law of radiance at ang 6 na biblical principles of attraction. Ngunit paalala lang, boring ang topic na ito sa mga lalaking pangkalye lang ang pag-iisip at walang divine alignment. Dahil ang topic na ito ay naka-tailored lang para sa mga lalaking may higher purpose, higher calling, higher authority, alignment, at submission to higher power. Dahil hindi ito common generic dating advice lang. Naunawaan mo ba yan? Ipapaliwanag muna natin kung ano ba ang law of radiance at ano ang kinalaman nito sa attraction dahil ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki pagdating sa attraction. The law of radiance. Ito yung masculine presence na hindi kayang baliwalain ng mga babae. Radiance is what happens when a man is internally aligned, spirit, mind, and actions. Nasusundan mo ba yan? Himay-himay natin. Una, no inner chaos. Amoy ng babae kapag ang isang lalaki ay internally troubled dahil magre-reflect yan sa panlabas ng lalaki. Mapapansin ng babae na itong lalaking ito ay mahina dahil parang out of control lahat at walang order ang buhay nitong lalaki. Diyan pa lang magkakaroon na ng lamat ang atraksyon. Pangalawa, no need for validation. Ang lalaking aligned at rejected, mapapansin ng babae na hindi ito insecure at confident ito sa sarili dahil nga hindi niya kailangan ng external validations at gustong gusto ng babae yan. Pangatlo, clear direction. Kapag rejected ang lalaki, may klarong direksyon yan, nakalinya at may structure ang lahat. Kapag naman wala, pansin agad ng babae na ang gulo-gulo ng buhay mo at hindi yan attractive tingnan dahil nagpapakita yan ng kawalan ng stability. At panghuli, grounded identity. Kapag rejected kang lalaki, hindi ka mayabang kumilos at magsalita dahil grounded ang identity mo kay Kristo. Kaya't may higher authority ka na palaging nagpapaalala sa iyo na dapat ang paa ay nananatiling nakatapak sa lupa. Yan ang law of radiance at ang 4 na signs nito. At makakamit mo lang yan kung aligned ang iyong spirit, mind, at actions. Makinig ka, hindi ito basta generic dating advice lang kung paano mang-a-attract ng babae gaya ng mga maririnig mo sa kung sino-sinong tigang na lalaki dyan. Mas seryoso ito, mas aligned at mas matured. Walang halong ego, walang halong male bravado at lalong-lalo na walang halong kalibugan. Ito ang 6 na biblical principles of attraction na dapat alam mo. Proverbs 25 verse 28. Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Naunawaan mo ba yan? Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, ibang tao ang susubukan mong kontrolin. Kaya karamihan ng lalaking walang self-control nagiging desperado sa babae. Pilit nilang gustong magkaroon ng kontrol sa babae. Hindi naman nila alam ang gagawin, kaya nagiging mga tanga. At dahil walang self-control, papatol na lang sa kung sino-sino dahil walang kontrol sa laman hanggang sa nagiging damaged goods na lang. Kaya't upang maiwasan mo yan, gawin mo ito. Una, consistent habits. Subukan mong maging consistent kahit sa isang bagay lang dahil unti-unti niyan ibibuild ang discipline mo nang hindi mo namamalayan. Pangalawa, emotional restraint.
Kung hindi mo kayang itali ang emosyon mo, ikaw ang kakalat ka rin nito. Kaya't upang magkaroon ka ng inner discipline, disiplinahin mo rin ang emosyon mo. At pangatlo, focused lifestyle. Maraming lalaki ang wala sa ayos ang lifestyle. Walang order at walang structure. Tapos magtataka kung bakit nahihirapan silang maging disiplinado. Ang tanong, nasa ayos ba ang lifestyle mo? Tandaan mo, stability is rare at lahat ng bagay na rare, ang lakas niyan maka-attract. Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Kung hindi yan kasama sa mga hinahabol mo sa buhay, mali na agad ang hinahabol mo. At kapag mali ang hinahabol mo, huwag kang umasang makakakita ka ng tama dyan. Lalo na pagdating sa babae, if you are not a man of God, then don't expect a woman of God. Simple lang yan lakan. Kung saan mo inaalay ng buhay mo, ganoong mga tao lang din ang maa-attract mo. Kaya kung ang purpose mo ay umiikot lang sa mga makamundong bagay, mga makamundong tao lang din ang darating sa buhay mo. May goals ka nga, hindi naman align sa Diyos. Alam mo nga kung saan ka papunta, mali naman ang nilalakaran mo. Mahalaga ang inner peace pagdating sa atraksyon. Akala mo lang hindi, ngunit pakinggan mo ito. If you are restless inside, you will be needy outside. Naunawaan mo ba yan? Yung mga lalaking desperado sa atensyon ng babae, demanding at needy, produkto lahat yan ng kawalan ng inner peace. Ngunit kung may inner peace ka, ito ang mga palatandaan niyan. Una, not desperate for replies. Alam mo naman kung gaano ka feminine tingnan sa lalaki ang pagiging needy, hindi ba? Turn off yan sa napakaraming babae. Pangalawa, comfortable in silence. Karamihan ng lalaki takot sa katahimikan, kaya marami ang halos tumitira na sa mga club at inuman. At ano bang klaseng babae ang mahahanap mo dyan? Pangatlo, doesn't force connection. Kapag may inner peace ka, hindi mo kailangang ipuwersa ang lahat. Hindi mo kailangang maging desperado. They will come to you naturally and effortlessly. Alam mo kung bakit? Because peace feels safe. At gusto ng mga babae yung feeling na safe sila. Make sense, di ba? Proverbs 10 verse 9, "He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known." Kung nais mong bigyan ka ng Diyos ng maayos na babae, unahin mong ayusin ang sarili mo. Dahil kung kupal ka, wala kang isang salita at wala kang integridad, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa maraming bagay. Nakukuha mo ba yan? Dahil alam niya, nasisirain mo lang lahat ng ipagkakatiwala niya sa iyo. Kahit naman tao, kapag ganyan ang pagkakakilala sa iyo, hindi ka pagkakatiwalaan. You need to keep your promises, be honest, and don't pretend. Dahil kung ikaw yung taong walang integrity, tingin mo anong klaseng mga tao kaya ang maa-attract mo. Consistency builds trust, and trust builds attraction. Naunawaan mo ba yan? Mahalaga ang consistency para sa tiwala, dahil ang tiwala ay nag-a-attract ng tao. Proverbs 4 verse 23, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." Naunawaan mo ba yan? Mahalaga na may standard ka at hindi desperado na kung sino-sino na lang ang pinapatulan mo. You don't need to accept everything. You choose carefully. Nakukuha mo ba yan? Una, don't tolerate disrespect. Napaka-common na nito, ngunit ang dami pa ring lalaki ang hindi ito may apply sa pagkalalaki nila dahil nalulunod agad sa emosyon. Pangalawa, don't chase validation.
Akala mo hindi ka na naghahabol, pero yung mga ginagawa mong pagpapapansin sa social media, nagmumukha kang uhaw at desperado. Hindi yan attractive, iho. Nagmumukha ka lang gutom. At pangatlo, walks away when needed. Kung hindi mo kayang umalis kahit ipinapahiya ka na, hindi mo deserve ng matinong babae sa buhay mo. Dahil paano kanya magiging protector kung yung sarili mo nga hindi mo magawang protektahan? The man who can walk away is the man people value. Hindi ito napapansin ng lahat at iilan lang din ang makakarelate dito. Ngunit may kakaibang presensya ang lalaking lumalakad sa Diyos at naka-align sa Diyos. Una, calm strength. Hindi pilit ang authority niyan, hindi desperado, ngunit ramdam mong malakas ang presensya niya at yan ang humihila sa mga babaeng matitino. Pangalawa, conviction. Ito naman ang protection niya mula sa mga maling babae at desisyon. Kaya kung God-centered ka, hindi ka mapupunta sa maling babae. At pangatlo, quiet confidence. Wala kang kailangang patunayan, hindi mo kailangang magpa-impress. Because you carry something deeper than confidence. You carry conviction. Attraction is not something you force, it is something you become. Naunawaan mo ba yan? At paalala ko lang ulit, ang method na ito ay hindi gagana kung babaeng pangkalye lang ang target mo. Naunawaan mo naman siguro yan dahil sa lalim ng mga linyahan natin dito. Tigilan na natin ang mga makamuntong payo. Ilinya na natin ang sarili natin sa katotohanan. Dahil ang totoo, hindi mo naman kailangan ng better game. Ang kailangan mo ay better alignment. Naunawaan mo ba yan? Basta lagi mo ring tatandaan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.